Morning. Are you blessed? Amen. Sorry guys, we were not able to attend the birthday party of Sister Weng yesterday. Naghanap kami ng trumpeta ni Lucas dahil he decided to attend the trumpet lesson. Sabi ko, wow. And then we brought home the trumpet. Pagdating sa bahay, sira yung trumpeta. So bumalik kami para palitan. Sabi ko nga ay suportahan natin. Baka sakaling matuto siyang magpatugtog ng trumpeta. I never thought na ang hirap palang patugtogin ng trumpeta. Trumpeta? Alam niyo ba ang trumpeta? Salamat naman kung hindi niyo alam. Amen. Salamat pala kay Sister Shirley. Nagpadala sila ulit ng support para sa Promised Land Project natin. 1 million na lang ang kulang. 1 million na lang. Salamat po. Nagpadala sila ulit last time ng $1,000. So nagpadala ulit sila ng 1,000. So thank you sa taga Hawaii. So 1 million na lang ang kulang natin. Makakabili na tayo ng lupa para pagpatayuan natin ng kapilya. Amen? Last month, ang series po natin ay Women in the Bible, and pastors shared with us about women, how powerful and wonderful they were. And we learned a lot of lesson. And this month, uncomfortable topic, ang diniscuss ng mga pastors po natin. Si Pastor yung Golden Rule, kung ano yung gusto mong gawin sa'yo ng tao, ay gawin mo muna sa kanila. Kung gusto mong murahin kanila, murahin mo muna sila. Parang gano'n, Pero kung gusto mong gawang kanila ng mabuti, unahan mo na sila. Gumawa ka agad ng mabuti. And then, Pastor Will, do not judge, or you will be judged. Huwag tayong musga sa kapwa. Always extend grace to people around you. May kanya-kanya tayong problemang minsan nadadala nila yung problema nila sa trabaho, sa iglesia, or sa problema sa iglesia, sa trabaho, or sa pamilya. Kaya dapat palaging gracious tayo doon. Gracious po tayo, dahil ganun po ang Diyos po natin. Si Pastor Melchor, yung forgiving the unforgivable, napakahirap po yung mga lesson po natin this month. Ngayon naman, itong topic ko na sa akin ay tithes, very uncomfortable talaga ito. Pagdating sa giving sa church, hindi po ako komportable na mag-share pagdating sa giving kasi ayaw kong persahin ang church pagdating sa giving. Kasi alam ko mahirap ang buhay ng mga membro ng mga iglesia. Lalo pag pumunta kayo sa Mindanao, I've been to Mindanao. I visited yung 2 churches that we planted there. Grabe, ang mga buhay ng mga pastors po natin. Iyak ka na lang, Iyak ka na lang kapag nakita mo sila. So sabi ko, paano kayo nabubuhay? Yun nga, nag-aalaga sila ng mga manok, baboy, tatanim ng rubber tree. Si Pastor Chris, nagtanim ng rubber tree. Yung binigay nating 50,000 ay binili niya ng lupa at pagsimula siyang magtanim ng rubber tree, At ganon din, yung ibang mga pastors nagtatanim ng kakao. And I want to learn, yung pagtatanim ng kakao. Dahil sabi ko nga parang mas mahal pa kaysa presyo ng palay. Sabi ko nga, bakit kaya? Hindi na lang kakao ay tanim ng mga magsasaka. Tithes. Nagta-tithes ba kayo? Napanood niyo ba yung pastor sa Pilipinas? Pagdating sa giving, pinagmumura niya yung mga membro niya dahil kuripot sila magbigay. Napanood niyo ba yon? Hindi niyo pa napapanood? Talagang he embarrassed the members of his church. Salbahe talaga. Sabi niya, Anthony, may trabaho ka, di ba? Parang gano'n. Talagang binigyan niya yung pangalan. Magkano binibigay mo? Talagang diretso siya mag-sermon sa giving. Kayo mga pastor, nagbibigay ba kayo? Ang tithes niyo? Di ba? Talagang gano'n siya mag-sermon. Sabi niya, kung hindi kayo magbigay, sabi niya, lumayas kayo sa church na ito, sabi niya. Pero hindi ko gagawin sa inyo yon. Kasi mawawalan tayo ng membro. Maglilipatan. Tithes, ako, hindi ako komportable pagdating sa giving sa church, sa sermon. Never heard from Pastor Randy since I started the church, Even the churches that my wife and I came from, I don't really enforce giving kasi nga, naintindihan ko yung buhay ng church. And so yung tinatawag nating voluntarily na pagbibigay, nabubuhay naman tayo. Nakakabayad naman tayo.
Dahil walang love gift ang mga pastors dito. Napakalaking kabawasan sa, ano tawag nila nun? Sa expenses ng church. Biro mo, 4 kami dito kung pinapasahod nyo kami ng 5,000 every month. Ang laki sana. Ano? Ang laki sana. Magkano sweldo mo dito muna nung dumating ka dito? O, di ba? Thank you, di ba? Di ba? Wala eh. Eh kung sumasahod kami, di bibigayin namin kayo. Hindi namin kayo palalabasin hanggat hindi kayo nagbibigay. Di ba? Pero salamat na lang dahil very gracious sa mga pastors nyo dito. Nag-o-over kami para makatulong sa pamumuhay. Di ba? Kung magpaalaga kayo ng bata, kay Pastor Willie. Expert niya doon, pag-alaga ng mga bata. Pero nyo? Imagine, if we implement this, tithes to every working member of a local church, mayaman ang church. Kahit konti lang tayo. Asan si Sister Vivian? Ay, wala, no? Halimbawa, Sister Vivian, ang sahod niya 100,000 every year or more. Sorry, Sister Vivian, ano po? Halimbawa, ibibigay niya, yung tithes niya 10,000. Malinis na yon. Bahala ka na, kumbaga ganon. Ako, magkano sweldo ko? 200,000. Baka mabigla kayo. 20,000 every year ang sahod ko bilang Uber driver. Sabi ko sa asawa ko, buti na lang, malaki sweldo mo, kundi hikaos tayo. Oo nga. Sabi niya, bakit? Sabi ko, bakit? Sabi niya, mga kasama natin sa bahay, hindi nagbabayad eh. Sabi ko, so not embarrass you people, ano po. But imagine if God is not giving us blessing, me and my family, my goodness, mahirap ang buhay namin. Pero imagine God is always there. Rest assured, that God's hand is always there to help me and my wife to be a blessing to these people who live among us in the house. Kahit sabi ko nga sa asawa, kahit bitayin mo mga yan, patiwarakin mo mga yan, walang ibibigay mga yan. Kasi na-stress sa minsan eh. Sorry pero just wanna hang dry right now. But sa church, imagine, if I apply, we pastors apply that, nabipigain namin kayo at patitiwarakin namin kayo para lamang mabuhay isang local church. Kawawa tayo. Nakakaya tayo. But thank goodness, we live in the Christian era right now. You can give whatever you want. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Magbigay ka, bahala ka. Kung ayaw mo, bahala ka. Bahala ka. Hindi ko na babasahin yan, pero kung gusto nyo basahin ko yan. Ito sabi niya, Sabi niya, in Leviticus, sabi niya, and all the tithe of the land, ibig sabihin, kahit yan, livestock seed, sabi niya, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the Lord's. Pag-aari talaga ng Diyos yung tithes. Let me give you an example. Nakatanggap kami ng sulat ng IRS na kailangan namin magbayad. So my wife paid more than $1,000. And then we received another letter just last month. Sabi ng IRS, sabi niya, hindi niyo binayaran yung interest ng utang niyo. Sabi ko, may interest pa? So nagbayad kami ng $145.65. Hindi ka makakawala sa IRS eh. Hahabulin ka niya. So kung ang Diyos sa kanya yung tithes, tingin ko hahabulin ka niya. Gagawa ng paraan para kunin sa kanya. Whether we like it or not, circumstances or situations in life, God will take that 10% away from us. Literally, I will tell you now, gagawa at gagawa ng Diyos, ng paraan para kunin niya yan. Hindi ko lang alam kung paano. Bahala ng Diyos natin. So number 1, can you put the second slide? Because here, this is what I practice. Since I became a pastor, this is what I practice from Laguna, from Pasig to Laguna, to Cubao, to Hawaii, to here. I'm still practicing this one, the 10-20-70 money principle. When I receive my share from Uber, this is what I do. Yung 10%, binibigay ko talaga sa Diyos. Yung 20% my personal saving. Kaya hindi ako nababankrupt. Mabankrupt na ang central bank. Ako never. Kasi I discipline myself in saving 20%.
Kung $100 ang ibinigay sa akin ng asawa ko, yung $100, i-divide ko. Pag 50% at $50 ang share ko, i-divide ko pa rin ng ganyan. Gaanon ako kasdisiplina pagdating sa pera. Dahil lumaki akong mahirap. 10, 20, 70. How about the 70%? Alahoy. Kainin kung gusto kong kainin, may budget ako eh. Itulong kung gusto kong itulong, may budget ako eh. Pag wala yung 70%, ay pasensya lang, wala na, ubos na eh. Pero hindi ko gagalawin yung 10%. Hindi ko gagalawin yung 20%. Why? Personal saving ko yan eh. Let me show you what I'm talking about here in my wallet. Alam nyo? Palagi akong pera sa wallet. Kahit saan ako pumunta. Kasi, ng kuya ko, paano kung nakaapak ka ng kamatis? Ibabayad ka ba? Kaya dapat palagi kang may pera sa wallet mo. Never mong gagalawin yan. Pang-emergency yan. Kaya yung 20%, hindi ako nawawalan. Pumasok ka sa closet namin, may envelope ako doon. Tig $1, tig $2. Yun ang nasave ko eh. Kaya hindi ako nalulugi, hindi ako nababankrupt kasi I discipline myself when it comes to money. That's the principle that I want you to learn this morning. Practicein nyo. Practicein nyo. 70%, di mag-shopping ka, may 70%. Yung 70%, wala na eh. Wala na eh. Wala kang itutulong, wala na, ubos na eh. Hindi mo gagalawin yung 20% mo. Hindi mo gagalawin yung 10% mo. Kasi sa kanya yan eh. Saka yung 20%, mas malaki nga sa iyo eh. 20%, actually 70%. Pero meron kang savings. Meron kang savings. Hindi mo gagalawin yan. Naipon yan. Tig $1, tig $2. Ako, ang kapal ng envelope ko sa ganyan. Ang kapal. Paldo. Pero tig $1, tig $2. Ano? Okay lang, di ba? Iniipon mo eh. Ano no? Parehas tayo, di ba? Mga tip ko, iniipon ko eh. Biro niyo si Lucas, yung mga share niya sa Uber, ang dami niya nang naipon, mas malaki pa nga sa akin eh. Alam, naipon ni Lucas, may higit $400. Samantala ka, wala akong $400 na ipon. Si Lucille, meron din overshare. Di ba dinidivide ko? Yung overshare ko sa dalawa kong anak. Pero meron ako binibigay. At meron ako pa rin natitira sa akin. Discipline. Huwag mong sabing hirap ka. Meron kapag you know how to learn to discipline yourself when it comes to money. 10, 20, 70. Hindi ka mawawalan. Dahil palaging may nakaipit. Meron pa nga akong $2, so tip ko ng Sabado. Ayan o. Yan. Nakita nyo? Papunta ito sa envelope ko ngayon. Papunta sa envelope. You see, discipline. The second slide, Pastor. Religious groups, bakit sila nakakapagtayo ng mga, because they practice tithes, they enforce tithes. Yung iba denied, pero I met a lot of people, I've met a lot of former members of this group that they enforce tithes. Number one, the latter day. When I was working as in assisted living facility, every Sunday, 2 elders will come and collect their own who are living in the assisted facility. Never miss a Sunday. Sabi ko, who are these people? Sabi, they are the elders of our church. What are they doing? They come to collect our church. Every Sunday. Never miss a Sunday. They will go. According to them, the purpose is to build temples around the world. Well, they are doing it. And remember the news last year? They invested $100 million to celebrate for the second coming of Christ. Wow, they have big money. Of course, yung issue nga dito sa Northwest, di ba? Yung pagtatayo ng temple nila dyan, hindi na-approve, pero in-approve ng politicians. They have power. They have money. Another one, how about INC? If you don't know the story yet, INC came from us in the Philippines. Manalo studied in the seminary. I graduated. Doon siya nag-aral. Pero just imagine, they denied it, but we have former members in Laguna and even in Hawaii. According to a former member in Hawaii, according to him, if you don't give your tithes, they will ask you to sit in the back. Grabe. And a monoblocks.
kapag hindi mo binigay yung tithes mo. And let me go back to LDS. At the end of the year, according to history, supported by facts, ano po, at the end of the year, you will go and be attended by one of the elders of the church. And you need to declare na itithe mo lahat ng sweldo mo. One of the most powerful in the Philippines, INC, na religious group. If you don't know yet, most trabahador ng SM, ano po, ay membro ng INC. And before they will collect your salary, tinanggal na yung tithes mo. Grabe. Well, I did that. Tanong nyo kay Vivian, bago ibigay ng church sa sweldo ko from Laguna to Hawaii, Cubao to Hawaii, pinapatanggal ko na rin yung tithes ko para wala akong problema. Nagugulat nga sila. Sabi, talaga? Sabi ko, yeah, pastor ako, dapat example ako sa giving. Kahit nung nag-raise kami ng Promised Land Project sa Hawaii, sabi ko sa awa ko, dapat example tayo. 5,000 tayo. Kahit nung hinos namin ang convention sa Hawaii, sabi ko sa awa ko, 5,000 tayo, example tayo sa giving. Dapat example kami kasi kung nagpipreach kami ng giving tapos hindi namin ginagawa, kung nga pastor, hindi nagbibigay. Sermon ka ng sermon ng giving. How about Seventh-day Adventists? They enforce tithing. Meron kaming member sa Laguna sa Metroville. Dating member ng INC din. May sakit na yung tao. Na hospital na. Pinasundo pa lang kanyang offering sa hospital. Para lamang kunin yung ikapo niya. Sabi niya, may sakit na nga ako, kukunin niyo pa. Sabi, kailangan eh. Obligasyon. How about Jehovah's Witnesses West? I met a lot of Jehovah's members. They denied it, but of course. How about United Church of God? Triple tithing. If you don't know, you never heard them before, they have a triple tithing. Tithing for the temple, tithing for the pastor, and tithing for the church. Grabe. Problema na ang membro, mamumuli pa. Ano na lang ibibili natin pagkain. Binigay ko lang sa inyo yan para makita nyo na tayo, mga kapatid, sa church na ito, hindi na pwedeng ginagawa yan. So, let's dive. Sorry, medyo mahaba ang introduction ko. Let's dive. Can you put the next slide natin? According to Abraham, before the Mosaic law, tithes is voluntary. Hindi natin pinupursa. Bahala ka. How God bless you. If God bless you or promoted you or gave you so much windfall in life, then give more. And don't get me wrong, ang pagbibigay hindi lang sa church. Okay? Pwede kayo mag-volunteer sa non-profit. Pwede kayo mag-volunteer sa mga nangangailangan. But here, kung hindi nyo po kilala si Melchizedek, King of the Most High, pero dito, when Abraham successfully rescued Lot, and he met this guy named Melchizedek, sabi niya, I will give you all. Ibig sabihin ang tithes is based on gross income. Kapag pera ang pinag-usapan. Hindi po net income. Pero dito sabi niya, all. Ibig sabihin, mga kapatid sa panampalataya, ang tithing po ay based sa gross. Hindi ko na po babasahin, yung Genesis 14. But gusto ko lang sabihin sa inyo, that no one is forcing you to give your tithes. Even in this local church, or in your local church. Kung gusto mong ibigay, praise the Lord. Kung ayaw mong ibigay, praise the Lord. Let me give you here what I did on that 10-20-70. Kapag nibigay ko na yung tithes ko, nakita nyo na ba ako nag-offering palagi? Hindi, Hindi, si Sister Bibela nag-offering. Kasi nibigay ko na yung tithes ko eh. So kung hindi ako makapag-offering, wala eh. Pero naibigay ko na yung tithes ko. So the giving basis is 10% according to the Bible. Here si Abraham, he did that as well even though it was before the Mosaic law, yung binasa natin sa Leviticus. So dapat ganon din po tayo mga kapatid sa panampalataya. The second one, example in the Bible, si Jacob. Tithe is a covenant between you and God. If you want something from God, make a covenant. Sabi ni Jacob, sabi niya, you will bless me, protect me, and anoint me, and I will be saved, sabi niya, then I will give you the tenth. Again, all. The gross. Kaya minsan parang nabibigat at masyado tayong makwenta, pero balikan natin, kinuwenta na ba ng Diyos ang lahat ng blessing niya sa buhay natin? Hindi po, The condition here, ay pag nagbigay tayo sa Diyos, we all na sa Diyos talaga nang gagaling yan. So here, ulitin ko mga kapatid sa panampalataya, ito po ay declaration of faith. Kapag
sinabi natin, Lord, ibibigay ko ito, dapat ibigay mo. Because according to the book of Ecclesiastes, nagagalit ang Diyos sa isang taong nangako na hindi niya ginagawa. Kapag nangako po tayo, gawin po natin. Kung hindi man 10%, just like what I said, kung $1 yan, $2 yan, I don't think so magagalit ang Diyos. I don't think so may masasabi ang Diyos. Ang gusto lang ng Diyos ay obedient tayo dun sa gusto niyang mangyari. Number 5, ano po dun sa slide natin? Tithe is also a command with a promise and a curse. If you read Malachi chapter 3, ano po, is verse 9, sabi niya, you are a curse under a curse. It's like a double curse to me. Ano po? If we are not obeying the tithes and offerings, because he mentioned tithes and offerings in Malachi chapter 3, hindi lang po yung tithes ang pinag-usapan dyan, hindi lang po yung offering ang pinag-usapan dyan. The question right now is this applicable to us? We are not Hebrew people. We are not Israelites. Ano po? This was commanded to the people of Israel. Ano po? My answer is yes and no. Ano po? Yes, because it's part of the Bible. And no, because we are not Israelites or Hebrew people. Another one, yes, because we are, according to Romans chapter 10, we are grafted, ano po, through that olive tree. So tayo po ay kasama sa, ano na yan, curse and a promise. Ang sabi dito, isa-isahin ko, ano po, yung sinasabi dito, kapag tayo ginawa po natin ito, hindi ko na babasahin, ano po na, you rob me, sabi niya, parang very offensive po yung word. Pero ano yung benefits, ano po? Ano po yung benefits kapag ginawa po natin itong tinatawag nating tithes and offerings or obedient po tayo or pinapractice natin ito? Yung verse 10, sabi niya, I will open the floodgates. If you look the word floodgates, ano po? Or scientifically, or ano bang tawag sa mga nag-aaral ng mga between at mga universe? Astronomers, ano pa? Yung mga scientists, mga mathematicians, ano tawag sa kanila? Mathematicians? What? Did you know that they learned and discovered that there is a floodgate beyond the sky? That's when God opened the floodgates during the 40 days and 40 nights of rain. Hindi lang galing sa lupa yung tubig, kundi galing sa floodgates of heaven. They discovered that there's actually water outside our universe. Itong milk, ano tawag yan? Just imagine the word floodgates. Kapag sinabing floodgates, hindi ito yung Goose Project sa Pilipinas, ano po, hindi ito, ano? Hindi yun. Billion yun, ano? Hindi yun, ano? The floodgates that, Malachi is telling us right now is, God will open the windows or the floodgates of heaven. If we are going to obey the tithes and offerings, God said, you know what? I will open the floodgates of heaven that there's no room for you to receive them. In other words, ito yung, if we have the cross-reference in Luke chapter 6, verse 38, ito yung siya sabing, siksik, liglig, umaapaw. Nabiyaya ng Diyos sa buhay natin. Can you say amen to that? In other words, if you want to have that siksik, liglig, umaapaw, shaken, oh man, come on, church, come on. If you want this siksik, liglig, umaapaw na biyaya, then I will try my best. Sabi niya, this is the only place in the Bible where God said, test me on this. This is the only place. This is the only part of the Bible where you can read where God said, test me, subukan mo ako dito. Subukan mo lang. Subukan nyo ng isang taon. Subukan nyo lang. Yung 10, 20, 70, subukan nyo lang. Tinasting na namin mag-asawa. Tinasting na namin. We tested God on that. Okay, Lord, faithful kami sa tithes na yan. Hindi nyo na kami makikita mag-offering. Pero nag-offering si Vivian na. Ako hindi na ako nag-offering kasi nibigay ko na yung ikapo ko. Tapos yung 20%, hindi ko gagalawin talaga yan. Kahit anong mangyari. Kahit titigain ako ng Sister Vivian, ay hindi. Ano ko yan eh. May pera ka pa ba dyan? Wala ako na kung pera dyan. Nandiyon sa envelope, pero hindi mo pwedeng gagalawin. Kasi ano yan? Saving yan eh. Saving. Kapag sinabing saving, saving nga eh. Wala, envelope lang. Saving nga eh. Hindi mo pwedeng galawin. Kapag sinabing saving nga eh.
Tama? May saving ka, bro? Ayun kaya, sama? Amazon? Ikaw ba, Sir Ruby, may saving ka dun sa pagpatay mo ng ahas? Yeah. Saving. Nakita niyo na? Hindi emergency yan. Saving yan. Pag sinabi ni Steven, may 50 ba dyan? Nayari niya ako nung Sunday. Yung tip ko na cash na $50, inexakto niya nung Sunday, pinambili ng pizza. Sabi ko, bakit alam mong $50 ang laman ng wallet ko? Hindi ko alam bakit. Bakit? Sabi ko, kasi yung bayad ng pizza, 46 something. Sabi ko, inexakto mo. Hindi, may sukli ka pa. Sabi ko, talaga. You see, this is the point here when it comes to discipline sa money. Hindi ka mawawalan talaga kapag marunong ka. My brother, si Big Brother Ronald, nung nagsa-Saudi pa siya, at pumunta ng Africa sa UN project nila, pagbalik niya, sabi niya, Tol, tulang tawagan namin Tol, sabi niya, kung may 50 cents ka, sabi niya, hindi ka pwedeng gumastos ng 51 cents. Kung may 50 cents ka, sabi niya, hindi ka pwedeng gumastos ng 75 cents, sabi niya, mababaon ka lang. Kita nyo? Kaya dapat meron tayong discipline. But if you want the floodgates to be open for you and your family and your loved ones, test mo. Subukan mo lang 1 taon. Subukan mo lang at mag-usap tayo after 1 year. And then sabi niya, verse 11, sa 3:10, sabi niya, I will rebuke the devourer. Devourer. What is the word devourer means? How about you, Mr. Sonombi? What is devourer means? When you hear the word devourer, John 10:10 says he will come, steal, kill, and destroy. In other words, the enemy will destroy everything in the path. Your blessing, he will block your blessing. Your plans will be destroyed. The source of your income will be destroyed. In other words, the enemy will try everything to destroy the source of your blessing because he's the devourer. That's the enemy. He's Satan. Siyempre, gusto ba niyang mabless ka? Of course not. He will bring the devourer, destroy everything. But the good news, God said, I will rebuke the devourer. Just like God said, test me on this and I will rebuke the devourer. Alam niyo, kapag farmer ka, alam niyo ba yung stem borer? Hindi niyo alam? Hindi kayo magsasaka, no? Pinanganak kayong mayaman eh. Alam niyo yung stem borer? Ay nako, hindi niyo alam. Ito yung mga odd na papasukin yung stem, kasi stem, di ba? Halimbawa, rice, papasukin yung stem, nakikita mo yung uhay ng palay, ang ganda-ganda, pero yung stem borer, sinisira niya ng stem, maya-maya patay na lahat ng bunga ng palay. Grabe. Kita niyo na? Ganong katindi ang devourer, mga kapatid. Ganong katindi. Ay, salamat, ang sarap-sarap. Yung pala stem borer, lanta na lahat ng buhay mo. Unfortunate events, unexpected events, pwede mangyari sa buhay natin. Kasi nga, devourer siya. Then the third part ng magandang gawin ng Diyos sa atin kapag tinasting natin siya, sabi niya, people will call you blessed. Nakikita nila na gumaganda ang buhay mo. Nakikita nila, dati naka-ano ka lang, magkano yung sapatos mo, Pastor Will, na binibili mo? 20. Dati naka-20 sapatos ka lang, ngayon $200 na, grabe, no? Kasi umaangat ang buhay mo eh. Hindi ka pa umaangat, no? Hanggang $20 ka pa lang eh. Angat na. Oh. O, kita nyo? Dati, $2, ngayon $20 na, umangat na ang buhay niya. Nakita nyo? Nakita nyo na? Once in your life, you're looking from the outside to the inside. Nakikaganon ka lang. Ba, ang ganda ng buhay nila. Pero ngayon, nandun ka na rin sa loob. Nakita nyo? Dati bayawak lang ang tatak ng damit mo. Si Anthony, nakabuhaya na. Nakita nyo? Umangat ng buhay. Ha? You see? Dati you're looking from the outside, ngayon, nandun ka na sa loob. Enjoying the blessing of life. Marami.
Sabi, no? Gusto nyo bang maranasan? Test me. Sabi ng Diyos, sige, subukan mo ako. Subukan mo ako. Anong sabi ni Erap? Subukan nyo ako! Pinakulong siya. Ah, sa Diyos, ikukulong ka niya ng biyaya niya. So ano bang purpose ng tithes and offerings? Sabi niya sa Malakay, para may pagkain. Para may mga sweldo, mga pastor pambayad sa kailangan. Pero pinagpala tayo dahil ang mga pastor natin dito ay hindi po sila demanding. Palakpakan naman natin ang mga pastor natin. Walang sweldo, wala silang benefits. Naghihirap sila, naghihakot sila. Hindi halata. hindi halata. Let's put the last one, Pastor. The last one, sa New Testament, applicable ba ito? Siyempre si Christ sabi niya, di ba rin-affirm niya doon sa mga para sa iyo, sabi niya, tinatayos nyo lahat hanggang seed, sabi niya. Pero hindi nyo ginagawa yung mas matindi pa dyan, yun nga yung obeying and helping the poor. Pero ulitin ko yung introduction natin ko kanina, bahala kayo. Bahala kayo. Hindi ko kayo pupursahin, hindi namin kayo pupursahin. Katulad ng binanggit natin mga churches kanina, hindi namin kayo pupursahin kasi in the New Testament, it's all about being generous. 10% is not the basis, but 100% is the basis of your giving. Kasi galing naman sa Diyos lahat yan eh. Sa Kanya lahat. Sa Kanya lahat. So may dalawang verse dyan, sabi na, it's one of you should set aside some of money in keeping with your income. In keeping with your income? So ang giving mo talaga based sa income mo, May income ba kayo? Meron, no? Ikaw wala kang income. So wala ka talagang karapatang magbigay. Apostoles ka, di ba? Wala eh. Nakita nyo? How can you give if you don't have any income? Meron ka bang income? Wala, no? Nakita nyo? Nakita nyo? Sabi niya, keeping with your income. So kung meron akong income, meron akong ibibigay. Ulitin ko, giving is not just inside the church, okay? Don't get me wrong. Okay? You can give to any people. Less fortunate people. That's giving. Giving. And then sabi ni Pablo pa, sabi niya, give what you have decided in your heart. Let's say you decided, sabi niya kasi ulitin ko, first day of the week, that's parang, ano bang first day of the week? Sunday. Ang galing mo. Sabi niya, each one of you should, meron ka na palang ni-ready talaga, Meron ka lang dapat i-ready. Papunta mo sa kabilya, ni-ready ka na, kaya lang ang second niya, give what you have decided in your heart to give. Huwag kang magbibigay ng napipilitan. Dapat kung $1 ang ni-ready mo, $1. Dito nga, ang tagal ko nang inantay mga puno yan. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. For bills. Biruin nyo, muntik ko lagay sa pintuan yan eh. Para bawat lang. Oy, pamasahin nyo, hindi pa kayo nagbayad. Di ba? Pero hindi tayo ganun. Hindi. Oo nga. Nung nagsisimula akong overdriver, to let you know po, doon ko Uber ay 002. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng 002? Number 2 ako na driver sa Las Vegas, nagpalista ng overdriver. Nung nagsisimula kami, nagmi-meeting kami, may mga daladalang basyo ng kung ano yung mga driver. Sabi ko, para saan yan? Para sa tip. Sabi ko, meron ba talaga yan? Kasi walang tip sa amin noong unang panahon eh. Ng Uber, wala. Pero yung mga driver, may daladalang mga mga baso-baso. May tip. Tip please, tip please. Na-open ng mga zero ba? Ayaw nila ng gano'n. Ayaw nila. Nakaka-open. Imagine kung gaganonin namin sa inyo. Uy, nag-offering ka ba? Baka umuwi? Hindi ka na babalik. Tama. Di ba? Nakita nyo reaksyon niya, pastor pa yan, ha? Just imagine. Kung gano'n ang gagawin namin sa inyo. Sa baba na tayo at susunod. Sa baba na lang. Nagulat ako, nag-speaking tongue si Pastor Willie nakaraan. Kausap niya yung mga Brazilian people. Sabi ko, Brazilian ba ito? Imagine, ulitin ko. Imagine kung bawat labas nyo ay tatanong, nag-offering ka ba? Kevin.
Sabi niya, sa North Gate na lang ako atin, Pastor. Oh, walang ano doon, walang persahan. So let me conclude this one. Very simple and sometimes annoying topic in the church, but I'm telling you, let's try it. Subukan natin. Just like what I said, this is only place in the Bible when God said, test me on this. Test me. 1 year. Simulan nyo. 10, 20, 70. I practice that even now. Hindi na ako sinasabi mayaman ako, pero hindi ako nawawalan ng pera. Palagi akong may $1, $2, $4. Palagi akong may sinusubi. Ang tawag ko doon nga, savings. Parang napakalaki, ano? Savings. Ha? Parang ang laki, ano? Sabi, nagbilangan kami mag-ama ng naipon. Si Lucas, kasi we're planning to go to Japan next year, ano po. So nagpapanres kami mag-ama. Sabi ng anak ko, sabi niya, Dad, how much did you save already? Sabi ko, almost $2,000. Sabi ko, what? How about you? Sabi ko, I have more than $400. Nakasulat sa box niya kung magkano pang kulang niya. Sabi ko sa kanya, how much you have? More than $400. And ulitin ko, si Lucas, hindi mo pwedeng galawin yung pera niya. You're not even allowed to touch the box because it's not yours. At kapag kailangan mong humiram, kailangan sabi mo, I need to borrow $5 from you. But you need to return it back to his box. My point here is one the same. Kapag sinabi mong savings, hindi pwedeng galawin. Pag sinabi mong para sa Panginoon, hindi rin pwedeng galawin. At pag sinabing 70%, maglustay ka. Saan mo gusto? Maglustay ka. Naglustay kami kahapon eh. Kaya hindi kami nakatid ng birthday. Kami ng pagkain mag-asawa kasi kulang ang pambili namin. Hati tayo ha. Wala kaming pera, hati kami sa pagkain eh. Hati kami sa pagkain. Sabi ko, bakit isa lang? Kulang eh. Sabi ko, tinitingnan kami ng mga tao. Nagdagano lang kaming 3 mag-ama sa isang pagkain. Pero di nila mayamang kami. Paldo kami. Hindi, wala talaga. Wala talaga. Let me conclude this topic. Can you put the last one? What now? Alam ko, masyado na tayo mahaba. So what now? It's not about calculating 10%. That's not it's all about, mga kapatid. It's all about giving yourself to the Lord. Surrendering everything to God. Your money, your life, your children, your house, your home, your job, car, properties. Sa Diyos lahat yan. Remember what I told you guys when I started driving with Uber? They offered us a discounted to buy stocks when we went live online or stock market. So bumili kami mag-asawa ng worth $5,000 that time. And tumaas naman ng konti and then bumagsak. So my wife and I decided to sell it. Binenta namin kasi para hindi maubos, ano po. And then, remember what I told you this year? I was surprised then when they sent us a letter na may natitira pala konti, ano po, 1,500 tumaas pesos, dollars. Sabi ng asawa ko, benta mo na. Sabi ko, hayaan mo lang. Pang-retirement ko na yan. Ha? Pang-retirement mo? $1,500. Sabi ko, malaki na yan pagdating ng araw. Hindi namin ginagalaw hanggang ngayon. At nakikita namin pababa, $1,500. Parang ang laki, ano, kung titignan mo, parang 1.5 million ba yan?